It is 4 p.m. We're bringing you developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon or the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories for watching this Wednesday, October 23. Tropical storm Christine has maintained its strength over the sea east of Aurora. Christine is expected to intensify into a severe tropical storm before making landfall over Isabela tonight or early tomorrow. Meantime, wind signal number 2 is in effect over several areas in Luzon, with signal number 1 raised in parts of Luzon, Visayas, and Mindanao. Former Colonel Edilberto Leonardo has confirmed the affidavits of former PCSO General Manager Reyna Garma during the House Quad Committee hearing on Tuesday. These include the controversial cash award system allegedly implemented during former President Rodrigo Duterte's war on drugs. And Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte underwent a hair follicle drug test again. This follows a challenge from PBA Party List Representative Migs Nograles, who questions the validity of Duterte's previous drug test result from August. Duterte and Nograles are vying for the 1st District seat in the 2025 elections. And of course, joining us today, the Philippine Star's Editor-in-Chief, ang bossing po ng Parañaque, si Ms. Ami Pamintuan. At may sakit pa rin po ang bossing ng ating mga mikrobyo, ang ating political pundit na si Tito Ronald Llamas ay meron pa rin pong sakit. Tito Ronald, magpagaling ka dahil namimiss ka ng iyong upuan dito. Good afternoon, Ed. Baka magalit sa'yo mga maraming kandidato dito sa Parañaque. Ganun ba? Akala ko magalit yung mga kaibigan ni Ronald eh. Yung pala yung mga kandidato sa Parañaque. Ikaw talaga. Ami, alam mo lang yung story today. People were expecting a lot of bombshells or at least fireworks doon sa Kibuloy hearing sa Senado. Pero mukhang hindi yata masyadong hindi masyadong maanghang. Hindi naman nagbago kasi yung mga posisyon nila, no? Nag-face off, pero we were expecting everybody naman, of course, hindi naman naamin si Kibuloy, ano? Nag-deny siya. Yung mga accuser niya, of course, they stood firm on their accusations. Pero, ewan ko kung saan patutunguhan yan. Mas interesting yung kagabi, no? Yung very, very late last night. Yung kay Edilberto Leonardo, kinonfirm niya. Yung sinabi ni Garma, which is very important dito sa case na ng if you are going to pursue people for crimes against humanity, napaka-importante niyang reward system di ba? Pwedeng patunayan na systematic na yung pagpatay at hindi naman siya law enforcement merong merong profit motive. And substantial yung rewards according to Garma. Yes. And parang saan galing diretso sa Malacanang. Oo. Diba? Yan ang importante. And how do you account for how does COA audit those things? Yes. Assuming that they're government funds. Kaya nga, tapos pinatawag na rin yung aid ni Senator Bongo, no? So we will wait. So interesting siguro sa Monday pag nagumpisa na yung Blue Ribbon din dahil we are sure na attend sila Senator Bongo and of course Senator Bato de la Rosa and si former President Rodrigo Duterte. Nag-commit daw kay Bato, Senator Bato, na haharap siya sa Senate. So, as early as Monday. Okay, so that's as far as Leonardo goes. What about kay Kibuloy? Kasi people are expecting kahit paano, of course, Danel was expected, pero they were also expecting him to push back doon sa kanyang mga katunggali sa Senado. Di ba? For such a long time, medyo nagbabakbakan sila over social media. How is it kanina? Mukhang medyo subdued ang Siguro medyo alanganin din siya dahil kaharap niya yung mga accuser niya. Pero consistent naman yung denial niya. Yeah. Di ba? Pero walang at saka at least sumarap siya. Pero walang pina-stop. Anong inaasahan mo bang... Kasi inaasahan naman talaga na magde-deny siya Yeah. Pero no fireworks Kasi all the testimonies were expected.
Okay, the other big story, of course, that I'm sure you're looking at, especially with your correspondence in the countryside, yung bagyong Christine. Yes. Unusually intense yung rainfall. Yes. Although- Lalo sa Camarines, yung Sa Bicol Bicol region. area. Oo. Kagabi pa nakita niya yung mga footage. Sobra yung baha. Alam mo, Sobra yung baha because now the rainfall. for the longest time, ang Bicol nasana yan dun sa hagupit ng mga bagyo in terms of wind Yes. speed, in terms of yung lakas ng hangin. Ngayon, the winds are, well, bagyo pa rin Sobra. yan. The winds are moderate kahit papano, pero yung matindi, yung buhos ng ulan. Sobrang nga daw, may mga kakilala akong taga dyan, sana nakatira sila dyan eh. Although they are working in Manila, shock na daw sila. Yung mga pamilya nila, tuloy-tuloy ang tawag sa kanila. Dahil wasak na daw yung mga bahay, pinasok na daw ng tubig. Sobra-sobra, gulat na gulat sila. Bicol, tama ka. Bicol is the welcome mat for Oo, typhoons Bicol kasi Catanduanes nakaharap yan yan eh. sa Pacific Ocean eh. Mhm. Sila yung unang-una talaga sa pool madalas. No, pero ngayon daw talaga unusually, napakalakas daw ng ulan. Tuloy-tuloy. But later we will have also Pag-asa on the line later to talk about this. Pero I'd like to ask you, of course, you're more senior than I am. Sorry, I had to say that. Senior moment. But, for the longest time din kasi nasanay tayo mga Pilipino na pag sinabing bagyo, ang una mong hahanapin ay ikonong storm signal, which of course relates to the wind speed. Di ba? The wind. Oo. So, Kaya actually, kinaklarify na ng Pag-asa ngayon, di ba? Storm wind signal, cyclone wind Yeah. signal na sila ngayon eh. Yeah. Dati typhoon signal lang tayo, di ba? Oo. Tapos naging storm warning signal. Ngayon, wind signal na siya. para qualified na hangin lamang yan. Pero yun nga, Oo. nasanay Kaya, tayo doon na yun ang pwedeng binabantayan mababa natin. yung signal Mm. dahil yung hangin mahina, pero yung rainfall sobrang lakas. Pero yun nga nasanay tayo na binabantayan natin yung wind speed, hindi tayo nasanay na binabantayan natin yung bagsak ng volume ng tubig. Yes. And I think that's something I want to ask Pag-asa. How can you further improve yung projections and forecasting in terms of hindi lang yung wind speed kasi yung wind speed madali na eh. Kung sinabi mong 120 kph, malakas yan. Tago ka na. Pero pag sinabi mo lang heavy rainfall, how do you qualify that na how do you compare that kind of a warning dun sa nakaraang bagyo and yung bagyo ngayon kung pareho silang heavy rainfall? Yun na nga sinasabi ko rin, sinulat ko na rin yan na kailangan i-improve siguro yung wording, both in Tagalog and English. Kasi ang sinasabi ng Pag-asa, tama yung mga forecast nila even for rainfall eh. Dahil meron naman silang Doppler radar at nakukuha naman nila accurately. Pero yung wording ba, yung messaging, may Yeah. diferensya yung messaging eh. Mhm. Kahit yung sa color coding ng kahit nag-i-issue ng accurate warnings, siguro kailangan pa rin i-finesse yung pagwa-warning na, papasukin ng tubig yung bahay nyo hanggang sa second floor, mabuti pa, umalis na kayo. Siguro ganong klase, para malinaw na malinaw. Kasi even the LGUs, I think, hindi nila nakikita yung intensity nung inaasahan nilang babagsak na ulan. Tingnan mo naman yan, no? Para na yan nung Ondoy, kulang na lang yung alon. Nung Ondoy, malakas ang ulan. Pati alon, may alon. Yeah. I was wondering kasi if we need further qualifiers dun sa Yes. sa amount of rainfall. Kasi pag sabi mong heavy rainfall nga, heavy rainfall is heavy rainfall. Yan na nga. What if you use the same phrase for the last storm with this storm, kung hindi ka masyadong naapektuhan the last time, hindi ka magtatago because it's the Yan na same phrasing. So ba kailangan ng mas Saka lalo na paghihimay? kung hindi ka sanay sa ganyang kabigat na hindi ba ang Metro Manila noon nasyak sa Ondoy eh. And even the first storm surge na pumasok through Manila Bay. Di ba it's supposed to be a bay, dapat nga yan safe yan sa mga ganyang klaseng mga weather disturbance. Bigla storm surge, remember nawasak yung spiral doon sa hotel na sinara na ngayon. Unfortunately. Remember sa lakas nung nagkaroon ng parang tidal wave up to 20 feet siya tayo, nawasak. Nasyak lahat. Ngayon, meron tayong mga ganitong phenomenon. And all over the world, sinasabi ng mga forecasters, magiging mas madalas daw itong mga extreme weather disturbances na to eh. Hindi na siya magiging extreme, magiging
magiging mas normal na siya. Ito, Ami, I'm looking Kaya- at yung rainfall warning system ng Pilipinas. Merong red, orange, and yellow. Ang red is serious flooding in low-lying areas. Pero yun nga, it's serious flooding in low-lying areas, but how serious? Yan na nga. Di ba? Orange is Sino? flooding is threatening. So, medyo ano pa yun. So red is Baka kayo mabaha. red is parang masyadong baka masyadong malawak. Serious flooding. It can mean anything from Malamya yung ano. from ganyan to lagpas bubong. So, yun lang. Siguro hindi rin kasi nila kayang i-predict eh. Well, Depende. that's also what we want to ask. Depende sa lugar, di ba? Yeah. That's also what we want to ask. Of course, not entirely the fault of Pag-asa kasi that's also part of our job. We're supposed to be explaining to the public as media. We're supposed to be disseminating and explaining and hopefully interpreting properly yung And pati tayo naiipit sa baha, remember? Oo. Nagdadrive ka dun sa baha, bigla ka sa kakalang makakakuha ng alarm sa cellphone mo eh. Oops! Red flag warning na bumagsak pala. na yung ulan. But again, not to blame Pag-asa kasi of course this has to be a shared approach in looking for solutions. Ay Bok, ito pakita ko Saka lang. Sige, go ahead. Yung nag-a-alarm, Office of Civil Defense yan. Yung nagpapadala ng alarm yung through our nagbibip cell ng phones is the Office of Civil Defense, which is under the Department of National Defense. Pag-asa is under the Department of Science and Technology. Kaya siguro yan, medyo kailangan din nating ayusin yung ganyan sistema na siguro coordination lang. And improved messaging, yung warning system natin, yung communication. Yeah. Well, Diba? we talk to Okay. Pag-asa later. Let's look for solutions. Let's not look for blame. Let's look for solutions and see how we can move this forward. Let me just show you. Ito, nasa likod ko. Ito yung Windy na actually, merong app siya sa cellphone for Android and for Apple. Pero you can also look at it sa desktop. It's really pretty handy. It's also for free. Kita ba ninyo? Ito yung Pilipinas. Kita mo yung cloud cover. Yes. Ganyang kakapal ang cloud cover ngayon Laki. sa Pilipinas. Ang lawak niyan compared to the previous storms. This really makes all the other storms pale in comparison as far as yung kapal ng ulap. Covered hindi lamang mula Luzon hanggang Palawan, hanggang Northern Mindanao, pati dito, at pati parts ng Sabah and Borneo, at hanggang dun sa sa Vietnam. So sobrang lawak niya, at that's all water. Of course, whether it falls or not is another thing altogether. Bok, quickly lang, pakita ko ng projections nandito ako sa Windy Okay, so yung satellite imagery, tingnan mo naman ang rain and thunder. I'll zoom in a bit. Kita niyo ba yung mapa ng Pilipinas? Sorry, medyo mabagal to bilis natin konti. Okay, ang Pilipinas. Yan, nakita niyo sana sa gitna. Ito yung projections nila ng rain and thunder. Yung pula, nakikita niyo mamula-mula, yan yung malakas ang bagsak ng tubig at the moment. So, while nandito pa yung bagyo sa bandang eastern seaboard ng Pilipinas, yung binabagsakan ng matinding ulan at this very moment is this part of western Luzon. Bandang I think this Ilocos Sur and Pangasinan, and this one is bandang Cavite and Mindoro. So medyo kakaiba, but it's good to look at this kasi makikita mo kung saan nangyayari ngayon ang malaking ulan. Of course, umulan din sa ibang bahagi, pero yan pulang yan yung at the moment pinakamatindi. Bok, pakita ko na sa iyo just to do this very quickly. Bigyan natin ng ideya yung mga tao kung saan patungo. Tingnan mo yan. Pero ang pinakamalakas nating signal warning ngayon, sa ngayon is signal number 3. Number 3. Although kaya natin hanggang mga 4, and meron na rin yata tayong 5, di ba? Nung bata tayo, hanggang 3 lang yan Okay, ito Bok. Mapa ng Pilipinas again. As of 2 p.m. today, ito siya. Malayo-layo pa ng konti. Ito nasa sumobra. Okay. It's still off Isabela. Ito Santiago at Tuguegarao. Pag ganun siya, tapos by tomorrow at 2 o'clock, Thursday, 2 p.m., dito na siya sa, I think this is already part of Ilocos Sur.
So tatawid siya from Isabela and Cagayan over the Cordilleras, possibly Abra, labas ng Ilocos Sur and Pangasinan. Before it heads out by Friday, 2 p.m., banda rito na yan. So ganyan ang kanyang track. Kita nyo, ito yung mga pula-pula, yan ang projected na matindang rainfall. Anyway, this is something you guys can look at, can download, and can look at on your desktop for free. So may idea kayo kung anong mangyayari in the next few hours para hindi kayo magugulat. Kaya kagabi malakas tinamaan ang Bicol kagabi pa. Sa ngayon, nandito na sa Western Seaboard nga yung kalakasan Diba? Bok, pakita ko rin na sa iyo Kaya quickly. Ito yung Bicol this doesn't show you much, but part of the reason kung bakit ang tindi ng baha dito sa bandang ito ng Bicol is because napapaligiran siya ng bundok. Basin siya It's called the Bicol Region Basin. So, ang buhos ng ulan, valley yan, papagitna. Bumababa. Oo, tinamaan dyan, ang bandang yan, Naga and so on and so forth. So, bagsak ang tubig pag ganyan at binaha tuloy yung Naga. For example, Naga is also at the bukana ng Naga and Bicol Rivers. These are major rivers dun sa Bicol region. So, that's also the reason kung bakit ang tindi ng flooding ngayon doon. Pero unusually malakas nga daw. Sobrang lakas daw. Sobrang lala. Oo. So, titingnan natin kung anong gagawin. Yan na nga, sabi mo nga, kailangan maghanap ng remedy para to improve the warning system, to improve preparation, di ba? And So, titingnan natin kung ano. Bok, we keep talking about this every time may bagyo. Oo nga Hindi, meron ngayon, may bago ngayon. May pinag-utos si President Marcos kanina na gamitin daw yung mga EDCA sites para kung saan para jump off point for rescue and relief operations. Kasi nandun na nga sa Western Seaboard Yeah, that's good, but that's also after the fact. What we also want to look for is how to prepare for the coming storm and how to know if you should get out. Kinausap na natin, di ba nung typhoon season, at the height of the wet season, kinausap na natin si Rene Solidum, di ba? Hindi ko alam kung ano nangyari doon sa messaging Well, we Kasi can ask him. medyo off-season na to, di ba? Medyo off-season na. Although yung Ondoy tumama, late September, early October yun Yeah, that was late September. Going to October na. Yeah, Early tama. October. Yeah. Early October. Oo. Late September, early October. So Binari medyo kami. malalakas itong mga off-season din natin. So we have a lot to discuss, a lot to talk about. Among them, of course, Bagyong Christine. We'll have some modules and some reporters and some local officials on the line later on. Actually, that's the other thing. Baka maiging plansahin yung communications between Pagasa and the local officials. Because in the end, mas malaking value na nag-uusap ang Pagasa with the local officials kasi yung Pagasa with the national media. Because, Bago pa nag-pandemic, pinag-uusapan okay. The need to talk apparently never ends. Bago pa yung mag-pandemic, pinag-uusapan na yan. Okay, Ami. Actually, baka turn of the century, pinag-uusapan na rin yan. Oo. Tingnan natin. Pero yun nga, there's also value siguro in that kasi when you talk to the national media about the big picture, it sounds generic to the local communities. Yeah. So baka maigi rin. May kasamahan tayo, nabanggit mo media, may kasamahan tayong napatay. Oh, kagabi sa Zamboanga area. Yes. Hintay pa natin yung follow-up kung anong resulta ng investigation. Have they determined motive? Oo. At isa pang istorya, politika. Kasi lahat ngayon na involved sa politics. Merong Supreme Court ruling stopping the Commission on Elections from barring yung mga tinanggal na ng ombudsman from barring them from running. So sila Michael Rama, for example, can run. Pero ito lang yung mga nakapag-file ng COC. So I think it's too late na for Alice Go, Dahil sinabi naman niya in the first place na hindi siya tatakbo. Hindi nag-file. Pero yung mga nag-file na pinigilan dahil tinanggal na sila, ang affected daw niyan mga baka up to 100 people, about 100 candidates na makakatakbo.
Prevented by the ombudsman ba? Yung Yung mga previously? tinanggal na, o tinanggal, hindi ba? Hindi lang suspended eh. May mga tinanggal ang ombudsman eh. Di ba? Yung mga Okay. natanggal, pwede pang, siguro, I guess, waiting for finality. Dapat siguro, kapag ganyan may ruling ang Supreme Court, dapat may corollary ruling na bilis-bilisan yung ano, no? Yung resolution. Yeah. Kasi paano pag nanalo yan, tapos later natanggal, paano yung mga executive acts nila, hindi ba? Yeah. Medyo magulo eh. Yeah. Ami, sorry, let me break in. We have Gio Robles live on the line all the way from Naga. Binaha sila kagabi at balita ko, Yes. inanod ang kanilang sasakyan. So, ano sila? I think they're stranded right now. Gio, kamusta kayo, Bok? Hi, Gio. Boss Amy. Hello, good afternoon. It will never be the same for many residents here in Naga as the scope of the devastation is finally coming into full view. Tropical Cyclone Christine leaving most of the city submerged after non-stop heavy rains yesterday. Homes and businesses are underwater, just like one hotel that seemingly turned into a swimming pool after flood waters rushed through its lobby. Bus trips from Naga to nearby towns and even bound for Metro Manila are affected after the Bicol Central Station was flooded. Many vehicles were also not spared when extreme flooding reached several parking lots. Most residents, whom they say have no choice, waded through waist-high flood in search for food and clean drinking water. Some explain that the fear of hunger is more terrifying. As of 2 p.m., there are 3 casualties in Naga City, but Mayor Son Legacion refused to give us details yet, pending formal report from the Philippine National Police. Amy, back to you. Bok, kayo, kamusta kayo? Kasi binaharaw ka, well, hindi lang kayo binaha. Tinangay ata yung, yung sasakyan ninyo eh. Ano nangyari sa inyo? Kamusta kayo? Okay, for context, yung hotel kung saan kami nagsistay, usually doon talaga kami, yung accommodation namin whenever merong coverage sa Naga Diyan, or okay. Camarines Sur. At yung lugar na yon hindi siya talaga flooded area. It's not prone to flooding. But last night, nagulat na lang kami na biglang tumaas na yung tubig, umabot na siya sa loob ng lobby ng hotel namin, kung saan din nakastay yung ibang mga guests. Maging yung mga sasakyan doon sa parking ng hotel na when most of the drivers thought na safe yun doon kasi yung karamihan sa kanila pumunta doon ng gabi nag-book ng hotel room pero biglang tumaas nga, biglaan nga. And may mga nakausap din tayo na ito daw yung pinaka-worst na pagbaha dito sa Naga base sa pagkakaalala nila. Yung crew cab natin po, sa mga viewers natin, yun yung sasakyan ng TV5, yun yung sinasakyan ng reporter, ng cameraman. Hindi naman siya inanod, thankfully. Okay. Pero nalubog siya sa baha. Lubog. And nalubog siya sa baha along with other na mga kagamitan natin sa News 5. Pero nothing pales, Bok, in comparison doon sa dinadanas ng mga kababayan natin na kumbaga nawalan talaga ng mga ari-arian, nalubog talaga yung buong bahay. Pero ngayon, so ngayon, mabuti pa rin naman, Bok, na may tinutuluyan pa kami, nandun yung hotel, although walang kuryente, wala ng tubig. So ngayon, naglakas loob na kami na lumabas, same with other residents na no choice kasi kailangan na maghanap ng pagkain, ng clean drinking water. Ngayon, let me just give you a picture kung saan kami. Ito yung SM Naga. Okay. Nasa food court kami ngayon ng SM Naga okay. along Food with court. along with hundreds of residents na apektado ng baha. Karamihan sa kanila dito na nagcha-charge ng mga cellphone, may namimigay na rin ng lugaw, and some dito na talaga matutulog while they're waiting for the flood to submerge. May kuryente dyan sa SM Naga o generator o ano? Paano yan? Sa SM Naga, I think generator yung gumagana dito. Okay. Gio, by biglaan, can you give us an idea gaano kabilis ang pagtaas ng tubig? Kasi mukhang naipit talaga yung mga yan, ano? Walang nakaalis, mga kotse na yan, walang nakalakad, ano? Pati yung mga tao naipit sa mall. Gaano kabilis yung pag-akyat ng tubig? Okay. After our live report sa frontline, so mga 6:30, medyo nasa ano na yung tubig, lampas na almost nasa tuhod na siya actually. Pero we tried pa rin actually na mag-ikot. Mga around 7, nag-ikot pa kami.
And then ano na namin na kailangan na namin bumalik just in case lang for another live report. So nandun na kami sa hotel, medyo mataas na yung tubig sa labas, sa tapat ng hotel actually. So hindi pa sa umaabot doon mismo sa loob. So kami naman, we are waiting pa lang din for other deliverables na matapos. Pero biglang after an hour or just like more than siguro mga half an hour lang, bigla na siyang tumaas and then dire-diretso na. Wow. Until hindi na namin mabuksan yung Wow. sasakyan. Kasi May kapag pressure na. bubuksan yung sasakyan, yung kinakatakot namin baka pumasok yung water. Pero pinasok pa rin siya ng water kasi nalubog na nga siya eventually. Same na nga doon Ang bilis. sa Ang mga ibang bilis. sasakyan. Half an hour. Pero kumusta yung yung hangin? Malakas ba? Parang hindi naman mahangin. Pabugso-bugso yung hangin, pero mostly ulan talaga. Kahapon, if I'm not mistaken, based sa observation ko lang, no, I'm not pag-asa, pero based sa observation ko, nagtuloy-tuloy yung ulan from 12 noon, yung pinakamalakas, nag-start 12 noon hanggang gabi na. Dire-diretso na yon. Walang tigil yung ulan Oh, in dear. Naga. So, Oh. and hindi lang yun sa Naga ha, in surrounding areas, I don't have lang info, pero siguro in other areas kasi tuloy-tuloy din yung ulan, so umapaw yung Bicol River. So yung Bicol River, yung isa sa cause ng pagbaha sa Naga. Gio, sabi mo kasi first time na ganyan katindi ang baha sa Naga. Pero dati na bang binabaha ang Naga? I mean, is it really flood prone or kahit yun hindi? Yes. Based din sa previous experiences natin, Bok, usually flood-prone area yung Naga. There are barangays here na binabaha, especially yung mga barangay na sa low-lying areas o malapit sa Bicol River. Yun yung mga usual na binabaha talaga. Pero ito, yung nangyari kahapon, is widespread flooding. Umabot na siya dito sa sentro. Even sa sentro ng Naga City mismo kung saan nga yung maging yung Jesse M. Robredo Coliseum, halos pasukin na rin ng tubig, at maging other business areas dito. Bok. Gio, have you talked to old-timers dyan sa Naga? Kasi sabi mo, ngayon lang sila nakakita ng ganyan eh. Pwede ba namin sabihin na in the past 50 years, hindi nila nakikita yung ganyang klaseng flooding? Yes, basically we can maybe we can say that, pero kasi based din yun sa isa ko din na medyo elderly na nakausap natin, na sabi niya 70 years old na siya pero ngayon niya lang to na-experience yung ganito kalala na pagbaha. Tapos may isa naman tayo nakausap mo siguro mga late 30s na security guard ng isang hotel. Sabi niya din, mas matindi daw ito sa mga previous na bagyo, like itong Rolly daw, hindi naman ganito katindi yung baha. Oo. Kasi usually yung baha daw doon lang naman nagsistay sa mga flood-prone areas lang or sa mga low-lying areas. But hindi sa halos buong Naga mismo yung baha ngayon, lubog sa tubig. Okay. Bok, So anong ginagawa ng local government ngayon? Meron bang nakarating na dyan na any form of assistance, any form of mga alert? Yeah, pahirapan din. We have to understand din siguro, Amy and Bok, no? Yung side ng LGU kasi pahirapan na makapenetrate dito sa mga areas na nalubog sa tubig. So hindi makapasok din yung food pack siguro or mga ayuda, even yung pag-rescue. Hindi madali yung pag-rescue. As of now, patuloy yung rescue ops ng mga volunteers natin kasi in some areas talaga mataas pa rin ang tubig. Number one, kulang din yung mga kagamitan, no? Kulang pa doon sa mga bangka na ginagamit, sa mga floating device, maging sa mga volunteers and trucks. Nanawagan na yung Naga LGU sa NGOs, kung sino man, yung may mga malalaking mga sasakyan or like trucks nga na pwede makapenetrate nga sa mga flooded na mga daan para nga makapagtuloy-tuloy na ma-rescue yung mga kababayan natin na hindi pa talaga nakakaalis sa kanilang mga bahay. Gio, let's talk about basics, basic requirements. Walang kuryente, tapos problemado tayo sa tubig tsaka sa pagkain. Anong inaasa nating mangyayari o panggagalingan ng mga yan? For example, kuryente, meron bang projections o masyado bang maaga kung kailan magkakaroon ng kuryente? Sa bagay, delikado rin. Kung baha pa rin ngayon, you can't just turn the power on eh. Baka makuryente yung mga tao eh. Pero pangalawa, pagkain. Paano yung pagkain? You're talking about how many hundreds of thousands of people eh.
who will have to source their food for the next few hours. Yes. Bok, you're right, no? Kasi nga yung kuryente, medyo mahirap din yon to restore kasi nga mataas pa yung tubig in many areas in Naga. So we have to wait yet. Siguro, yun pa yung kino-coordinate din natin sa LGU kung ano yung magiging timeline nila on that. Especially nga kanina kasi dumaan dito si Mayor Son Legacion, sakay siya ng truck kasi umiikot sa ngayon. So sabi niya, magdadala daw sila dito ng mga food. Pero kasi syempre we have to understand, although hindi ako spokesperson ng LGU, pero Yeah. kasi based din sa experience ko kasi ang hirap kasi gumalaw ngayon talaga, Naga, dahil sa taas ng tubig. So medyo, I think, magiging mabagal pa somehow yung pag-distribute ng food pack sa mga evacuation center na halos malubog din sa tubig. Bok. Kayo, ano ang kainin nyo? Tatawa ka. We're Okay, okay, we're naman okay. yan, Kaya pa meron naman. niyang stock. kung may nasa fans ground pa floor, tayo. kung Marami nasa pa ground tayong floor fans yung sa ano, katawan. kung nasa ground floor yung restaurant ng hotel. So, wala pang Oo, kuryente. sa ground floor yung Pero restaurant kumusta ko, na okay, weather dyan, actually. Gio? Kumusta na Oh, ngayon? yan. As of this time. Okay. Since this morning, hindi na umuulan, pero Okay. gloomy pa rin. May konting drizzle lang, pero nawawala din naman agad. So yun, medyo makulimlim lang talaga yung weather here in Naga as we speak. Amy. Mhm. But as far as the floods are concerned, are they rising pa or are they already settling? Tapos malakas pa ba yung agos o hindi na? Hindi na umaagos? Ano na lang, nakapirmi na lang? Hindi na siya umaagos just like yesterday na visible pa yung kumbaga yung current. Yung current. Mhm. Doon sa baha ngayon, steady na yung tubig. Bumababa na siya, pero one thing is mabagal. Yeah. That's Yeah. why hindi pa rin kaya mahirap pa rin talagang mag-ikot Naga, especially nga dito sa sentro. Yeah. Yeah. If I recall kasi, yung Naga River comes from the eastern part of Naga, coursing through the city and heading west and meeting up with the Bicol River, which then heads up north to the sea. So medyo mahaba-haba pa ang biyahe ng tubig, kumbaga. Opo. Okay. May mga namamangka na ba dyan, Gio? Kasi sa Pampanga, sanay na sanay sila sa ganyan eh. Basta nagumpisang magbaha dyan sa area ng Pampanga, Bulacan, naglalabasan ka agad yung mga bangka eh. May nakikita ka na bang Dito- mga namamangka dyan? Sa baha, sa baha. Dito sa downtown area or sa sentro ng Naga, wala tayo masyado nakitang mga bangka. Mga floating, mga DIY na floating device na yung nakikita natin. Yung iba yung mga ginagamit lang talaga, yung pang-rescue lang talaga na bangka. Mm. Yun. Balik po sa inyo. Okay. Okay. Maraming salamat. Gio, ingat kayo. At Thank you. At, Ingat kayo sa always keep your phone leptospirosis, charged. ha? Yun pa. No, I'm serious. Oo. Kapag ganyang flood, delikado. Oh, Sige, ingat po. Gio, thank you. Maraming salamat, Thank you. News 5 correspondent Gio Robles. Yan. Of course, si Gio Robles is in Naga City, magmula kagabi pa. So, yun, nakabantay siya ngayon doon. At this point, we'd like to speak to Pag-asa weather forecaster Adrian Borbon. Sir, magandang hapon and thank you for joining us this afternoon. Sir Ed, Good afternoon, Mr. Bourbon. good afternoon po, Ma'am Amy and Sir Ed. Magandang hapon po sa mga taga-subaybay at taga-pakinig. Yes, sir. Thank you for joining us. Alam namin, busy-busy kayo. Pero sir, siguro forecast muna tayo. Ano pong inaasahan natin na in the next few hours dito sa Christine? Lalo na po dun sa mga lugar na talagang mukhang delikado. Nasa lanta. Oo po. As of 1 p.m. po today, si Tropical Storm Christine ay huling namataan sa may layong 155 kilometers east of Kasiguran, Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot hanggang 85 kilometers per hour malapit sa gitna at pagpugso na umaabot naman hanggang 105 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyong northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Kung kaya nakataas na po ang signal number 2 sa probinsya ng Luzon such as sa unang-una po Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon including Polillo Islands, Camarines Norte,
Camarines Sur, Catanduanes, Albay, and the northeastern portion of Sorsogon. Samantala, sa signal number 1 po, nakataas po tayo sa Batanes, Batangas, Occidental Mindoro, including Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, the rest of Sorsogon, and Masbate, including Ticao and Borias Islands. Sa Visayas, nakataas naman po ang signal number 1 sa Aklan, Capiz, Antique, including Caluya Islands, Iloilo, Guimaras, northern portion of Negros Occidental, northern portion of Negros Oriental, northern and central portion of Cebu, including Bantayan Islands and Camotes Islands, Bohol, eastern Samar, northern Samar, Samar, Leyte, Biliran, and southern Leyte. Para sa Mindanao, signal number 1 po tayo sa Dinagat Islands and Surigao del Norte, including Siargao, Bukas, Grande Group. Bukod dito, may inaasahang malalakas na pagbugso ng hangin dulot ng Bagyong Christine sa lugar sa kagaya ng Mimaropa, Visayas at Mindanao. Inabisuhan din po ang ating mga kababayan na maging handa sa malalakas na pagulan at maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Para sa mga paulan ngayong araw hanggang bukas ng tanghali, asahan ng intense at torrential rains kagaya ng Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora, Quezon, and Camarines Norte. Heavy to intense rain sa lugar kagaya ng Camarines Sur, rest of Cagayan Valley, rest of Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at Rizal. At moderate to heavy sa rest of Central Luzon, rest of Calabarzon, Metro Manila, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, and Northern Samar. Sa gale warning naman po, may nakataas din po tayo sa seaboards ng Luzon at Visayas. Kung kaya't, inabisuhan ng maliliit na mga sasakyang pandagat at mga isda na huwag munang pumalaot. Samantalang pinapayuhan ng mga malalaking sasakyang pandagat na mag-ingat at maging alerto kung saan nakataas ang ating gale warning. Kung sakaling wala pong pagbabago sa magiging direksyon at pagkilos nitong Bagyong Christine, inaasahan pa itong lalakas at maging severe tropical storm bago ito maglandfall sa Isabela or Northern Aurora ngayong gabi or October 24, Thursday ng madaling araw at maaaring ding lumabas ng PAR sa darating na October 25, Friday. Okay. Opo. Sir, baka lang matulungan nyo kami kasi kanina pinag-uusapan namin ni Ami kung meron pang pwedeng i-improve dun sa ating rainfall warning system. Kasi sir, nakasanayan naman ng mga Pilipino yung kalakaran na pag sinabing signal number 1, number 2, number 3, malakas yung hangin, di ba? Hangin yun. So pag sinabing 120 kph, alam natin malakas na malakas eh. So na-imagine ng mga tao. Pero baka nahirapan pa yung mga tao na maintindihan yung rainfall warning system kung gaano kalaki yung bagsak ng ulan o gaano katindi yung bagsak ng ulan. Kasi sir, sa totoo lang, ang daming nagulat sa Bicol Region. Siguro nakita niyo yung mga video at yung mga tao ay gulat na ganun katindi. How can we po improve kaya on that system ng rainfall warning? Opo, kagaya po nito sa ating heavy rainfall po, nagbibigay po tayo ng outlook kasabay po ng mga weather updates po natin. Pag sinabi po intense to torrential, ine-expect po natin na above 200 mm of rainfall amount yung na-accumulate or yung na-obserbahan natin sa loob ng 24 oras. Pag sinabi naman pong heavy to intense, 100 to 200 mm of rain. Pag moderate to heavy naman po, 50 to 100 mm po. Yes, sir. Pero sir, hindi nakaka-relate yung tao doon Fishmaster. eh. Sorry, sir. Mr. Bourbon. Hindi pa rin namin Sige, Ami. maintindihan yan. Iba rin po. Siguro, ewan ko kung anong pwedeng gamitin words, no, to convey the danger ng pagbaha. Halimbawa, Not to blame Pag-asa, sir. mahirap We're din not kasing blaming sabihin, Pag-asa. Ed, no, na kapag ganito yung rainfall warning, baka umapaw yung ilog nyo. Pwede ba yon? Is that frightening enough? O aabot Kasi ng yun ang bubong. sinasabi Yung ng mga ganun, taga-Naga eh. Umapaw yung Bicol River. Kaya nagkaganon. Pero saka ang bilis-bilis daw nung siguro yung depende sa rainfall warning, dahil alam niyo naman kung gaano kalakas yung expected, pwede bang sabihin na baka within 2 hours, 3 hours, baka ang bilis-bilis ng akyat ng tubig at umapaw yung ilog,
Kaya maghanda-handa kayo. Pwede ba yung, ewan ko kung anong pwedeng gamitin yung mga wording dyan, ano? Pero Opo. kapag siguro ganun na sinabi sa tao, medyo yung mga coaching yun, hindi maiipit sa mall, aakyat sila sa medyo mataas na lugar. Mr. Borbon, pinag-uusapan ba to sa Pag-asa kung paano ma-improve? Kasi matagal na po pinag-uusapan din to ng iba-ibang tao, hindi lang kami Not only the media, kundi pati yung ibang stakeholders, low LGUs, sinasabi nila they don't get sufficient warning. Kayo naman sinasabi nyo, hindi totoo yan. We're giving accurate, sufficient warning. Pero paano kayo ma-improve yung pag-communicate nung danger na ay napakalakas ng ulan na inaasahan natin dito kahit signal number 1 lang, number 2. Pinag-uusapan nyo na ba yon kung paano ma-improve yung sistema ng warning? Opo. As of the moment po, dati po kasi ang ina-expect po ng ating mga sambayanan po, usually kapag sinabing signal number, ina-expect na yung kasama ng hangin ay malalakas na buhos ng ulan. Pero sa makikita po kasi natin sa image po ngayon, sa satellite image, na yung sentro ng bagyo ay medyo nasa likod dun sa mismong naipon or parang convective clouds na kung saan na pwede magbuhos ng malalakas na pag-ulan. Kapag malapit naman po siya dun sa sentro ng bagyo, yun po yung pwede nating masabi na yung makaka-experience ng malalakas na hangin or yung mga signal numbers. Pero sa sitwasyon po natin ngayon, sa nangyari po ngayon sa bagyong Christine, na medyo malayo pa lang po yung mata ng bagyo pero nagbuhos na po siya ng malakas na pag-uulan. Ngayon po, ito naman po, kahit pa paano po, nag-improve naman po nag-improve naman po with regard sa pag-send po ng mga updates, kagaya po na tama naman po yun, nagbibigay naman po ng bulletin or ng rainfall advisory po si Pag-asa. Pero ang makikita ko lang din po na pwede pa pong improve siguro kung paano yung mga examples or parang yung posible na magdulot, kagaya po nun kapag sinabing signal number 1 medyo katamtaman pa, pagdating ng signal number 2 mararamdaman na medyo may pagkamalakas, pag signal number 3 may parang posible na lumipad na bubong kapag mga light materials ang pagkakakonstruct. Siguro po kagaya po dito, pag sinabi po natin sa mga rainfall, usually kapag wala naman po tayong bagyo and may mga na-experience naman po tayong mga localized thunderstorm tapos bigla pong lakas ng ulan, or kagaya po nung dati, nung way back nung habagat season po, wala po tayong bagyo pero ang dulot ng ulan ay epekto nung habagat, kaya sinasabi na moderate to heavy or yung yellow warning, red warning. Pero pagdating naman po dito sa bagyo, nag-i-indicate na po tayo na sinasabi na yung dati na sinasabi natin moderate to heavy, nadadagdagan na po siya, which is papunta po siya sa intense at saka yung torrential po, which is yun po yung na-experience po natin ngayon. Sir, Mr. Bourbon, sir, Yes po. of course, we are not blaming Pag-asa. Sabi nga namin kanina, sama-sama tayo dapat dito. Yes po. Yung media should also be trying to find a way to communicate better yung mga projections ng Pag-asa. Pero for example lang, sir, just as an example, kasi nakita namin ito, kita namin yung lawak ng ulap doon sa hindi lang sa Pilipinas pero throughout South China Sea and So yung doon pa lang maaring siguro ako ka lang maaring paliwanag na ganyang kalawak, ganyang kakapal ang ulap na dala ng bagyo at kaya asahan ng kakaibang tindi ng bagsak ng ulan. Malaundoy. Oo. Pwede ba sabihin yun, parang ganun, sir. Malaundoy yan, o kaya medyo more qualified. May mga similar na tayo nangyaring ganyan Mas diba? qualified po kasi pag sinabi lang na intense to torrential, tapos Oh, hindi namin maintindihan. I'm sorry, Mr. Borbon. Hindi namin again po, maintindihan not your fault. We're looking for a solution to everything to improve the to communications. improve lang yung communication ng danger. Opo. Kasi kami naman natututo pa lamang sa inyo. We're learning how to do it in communicating what you're saying to us. Opo. Ito po sir, kagaya po nito, meron po tayong pwede po nating siguro ilagay natin sa Tagalog, and then yung parang yung buhos ng ulan kada oras po niya. Kasi yung kanina pong sinasabi po natin is yung na-accumulate for 24 hours. 24 hours. So kagaya po nito, ito po sa Tagalog po. So yung pwede po tayo magsimula dun sa mahinang pag-uulan, which is
na-observe po natin na 2.5 millimeters per hour yung kada oras na na-observe ng mga pagulan. Ang bawat patak ng ulan ay madaling makita at dahan-dahan nagkakaroon ng tubig sa ilang bahagi sa ibabaw ng lupa or kalsada. Mga light rains po. Pagdating naman po sa sa katamtamang pagulan, ito po ay na-observe po natin na 2.5 or 7.5 millimeters per hour. So mabilis na ipon ng mga tubig at nakikitang mabilis na dumadaloy ang tubig pababa sa mga alulod. Pagdating naman po sa malakas na pagulan or yung tinutukoy na po natin na heavy rains, so na-observe po natin 7.5 to 15 millimeters per hour, or kapag sinabi naman po natin sa loob ng 24 hours, so pwede po tayo mag-expect ng 50 to 100 millimeters. So bali ang description po nito, ang langit ay makulimlim at patuloy ang pag-uulan. Lumilikha ng pinong tilamsik ang patak ng ulan sa ibabaw ng matitigas na bagay, like for example sa mga yero, sa mga ibang mga kabahayanan, and maaaring lumikha ng malakas na ingay sa mga bubong na yero ang buhos ng ulan. Yung parang mabigla at parang yung observe natin na parang pambagyo, pero usually pwede din po kasi siyang makategorize minsan kagaya sa mga monsoon or kagaya po yan sa habagat. Pag sinabi naman pong intense rain, so matinding pag-uulan, ito ay na-observe natin 15 to 30 millimeters per hour. So nakakabasa ng paa, tilamsik ng ulan sa lupa, or nagiging mahirap magkadinigan at makipag-usap dahil sa ingay na dulot ng buhos ng ulan. Pero kapag sinabi na po ito, yung torrential, yung pinaka mataas po natin as of the moment, ang Tagalog po niya ay lubhang matinding buhos ng ulan. Na-observe po natin na 30 millimeters per hour, or pag sinabing sa loob ng 24 oras, pwedeng maka-accumulate ng 200 millimeters of rain or mataas pa. So bale ito nagmimistulang ilog at ang mga kalsada dahil sa ulan, or nagiging malabo ang paligid dahil sa mga tilamsik o spray ng tubig ulan po. Yun po yung posible ko pong i-share po. Yes, sir. Sir, hindi ako sutil pero parang mas nakakalito dahil may mathematics eh. Oo nga, may numero. Kapag pinasok niyo po numero, wala na makaintindi. Pwede ba sabihin, baka umakyat hanggang tuhod niyo yung baha? Pwede ba yun? Posible naman. Posible ba yung ganun klaseng warning? Kaya comparisons to previous storms na Yan na nga, kakaiba yung Malaondoy, kakaibang baha. kasi natatanda naman ng mga tao yung yung mga pinakamalala nating mga weather disturbances. Kaya yung mga nasa Bicol region, for example, baka unusual ang maranasan yung baha dahil sa tindin. Ang taas yung pag-akyat ng tubig, di ba? Opo. Yung ganon. Pwede bang, posible ba yon na magkaroon ng ganong klase mga warning? O medyo mahirap? Posible naman po kasi kagaya naman po sa wind signals po natin, nakapagbigay naman po tayo ng mga examples na kunyari na bawal na lumabas po pag gantong kalakas ng hangin kasi ito yung pwedeng tangayin ng malalakas na hangin or bumagsak. So pwede din po tayo mag-implement po siguro nung sa amin as part po namin na magbigay ng examples or parang mas i-justify pa yung mga posibleng mangyari pag sinabing intense, torrential, heavy, intense, or moderate to heavy po. Yun. Oo. Okay. Ayan, okay. Sir, maraming salamat, sir. Sige, tingnan natin yan. Susunod. We're perpetually looking for a way to improve further yung ating communications. Oo. Maraming salamat, sir. Kaya pati tayo nasisisi dyan. Oo. Kami rin, Hindi sir. ba? Hindi nyo naman kami winarningan. Pati tayo. Sir, maraming salamat. Salamat Weather po, forecaster, marami po. Adrian Borbon. Thank you, sir, for joining us this afternoon. Thank you po, Sir Ed. Okay. Thank you, Mr. Salamat, Sir Bourbon. Adrian. Ami, maraming salamat din sa iyo. Si Ami Pamuntuan ng bossing ng Philippine Star. Maulang hapon sa iyo at maraming salamat sa iyong pagdalo. Join us again tomorrow at 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time.